Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Wait, ayan. Ito yung lumabas sa politiko na alam natin na kay Ray Mayfield at saka, di ba, hindi ko na babalik-balikan yung ginawa nating research noon ha. Ito ay nasa ilalim o impluensya ni RSA, ang politico.com. Through other people. Kasi kasama na dyan si Ray Mayfield, di ba? Alam po natin yan, pinag-usapan na natin. Grace G, salamat po. The President made the agreement, so meaning the President can only void the agreement as well. Just respect President decisions. Tama. Isipin nyo ha, sabi ng politiko, tingnan nyo kung paano halatang press release ni Velasco ito. Sabi niya, Pulong, Lord, which is Lord Alan Velasco, Lord has the right to assert claim to House Speakership. Yan daw ang sinabi ni Pulong. Kung babasahin mo, uy, kinampihan ni Pulong ah. Oh, kinampihan ni Pulong to ah. So, kinampihan niya pala si Velasco? O, tingnan natin kung totoo bang kinampihan ni Pulong. Pero bago yan, sabi ko, ay baka naman baka naman sa title lang. O sa, alam mo naman, gustong clickbait ng politico.com. So, baka sa title lang. Tingnan natin ngayon yung buong article. Babasahin natin. O, ayan. Deputy Speaker Pulong Duterte on Thursday said Marinduque, Alan Velasco, has the right assert his claim to the speakership in accordance to his term sharing deal with Cayetano. Anong kasunod? Period. Ano ibig sabihin ng period? Tapos. Ulitin pa, dinagdagan ba nila? In a statement, the President's son said no one could deny that the two men entered into an agreement brokered by President Rodrigo Duterte last year. So sa madaling salita, eto may agreement. Ito pa, it can't be denied that such term sharing agreement was made before. Because of this, Congressman Velasco has the right to assert his claim to speakership, Duterte said. Aba! Oh, tingnan nyo. Anong dating nung article? Same ng title. Gets nyo? Yung title, sinasabi daw ni Pulong, etong si Velasco ay may karapatan i-assert ang kanyang pagiging speakership. O, kailangan daw assert his claim doon sa gentleman's agreement. Diba? Ang linaw. Ang linaw na sinabi ng politico.com yan. Saan pa ba manggagaling yan? Siyempre sa Velasco camp. Halatang pinapaboran si Velasco. But, check nyo itong original post ni Pulong o statement ni Pulong. Ito po ang original. Okay? Ito yung part, third paragraph. It can't be denied such a term sharing agreement was made before. Because of this, Congressman Velasco was the right to assert his claim to the speakership. Sa politico.com, period na yon. Pero meron pa palang kasunod na hindi sinama. Ano yun? However, we have also seen that a considerable number of our colleagues still support Speaker Cayetano. Kitang-kita nyo kung saan binaluktot ng politico.com? Hindi nyo nakikita, ako lang nakakakita. Kita nyo? Ulitin ko ulitin natin para mas malinaw pa, mas maganda. Ito. Sandali. Ito ang sinabi ng politico.com. It can't be denied that such terms agreement was made before. Because of this, Congressman Velasco has the right to assert his claim to the speakership. Period. Ayun yung nasa taas yun ha. Ito. Ibig sabihin tapos na. Wala na kasunod. Wala. Yun na ibig sabihin ng period. Wala. Diba? Wala. Pero ang linaw sa kanyang statement. Ulitin natin. It can't be denied such a term sharing agreement was made before. Because of this, Congressman Velasco has the right to assert his claim to the speakership. However, pakitagalog ang however. Ngunit datapwat subalit. We have also seen that a considerable number of colleagues still support Speaker Cayetano.
Baba na tayo sa conclusion, di ba? Siyempre, pagka ikaw gumawa ng sulat, ang pinaka-importante sa lahat dyan yung nasa ilalim. Yung konklusyon. Ano konklusyon? And whatever, last paragraph, maybe the result of this, I humbly ask my colleagues to remain respectful to one another and support who is the speaker. And at the end of this episode, I hope we can go beyond politics and remember the more than the power is the relationship we form in this Hall of Congress and our duty to the people that matter most. Ang linaw. I humbly ask my colleagues remain respectful to one another and support whoever is the speaker. So sa madaling salita, same siya ng tatay niya. Sinasabi niya, respetuhin natin yung desisyon ng mga congressman. In other words, whoever has the number should be respected as the speaker. Malinaw? Ang linaw, di ba? Kung ikaw nalalabuan doon, sandali. Medyo mas mahina pa pala ikaw sa English kesa sa akin. Joke lang. Ang linaw-linaw na nun eh. Pero binabaluktot ng kampo ni Velasco na kaysa sinasabi na i-assert niya yung kanyang gentleman agreement. Kaya nga may however eh. Ngunit. Ayan o, ngunit. Kita naman natin na marami talaga ang ating mga colleagues na sinusuportahan si Speaker Cayetano. Sabi ko nga, bobo na lang hindi makaintindi nito. Ito tignan nyo pa, yung palang second to the last paragraph. If and when the day comes that we are called to select the leader of this house. Kung pag dumating yung panahon na kailangan nating mamili ng leader dito sa Kamara, I hope we vote for someone who is committed, who understands what we want to achieve, and who can fight for and with us and unify the 300 members of this House of Representatives despite our many differences. 3 yung binigay niya. Ano yun? Committed? Sige nga, committed ba si Velasco? Ito palang sapul na siya eh. Understand what we want to achieve for our constituents. Si Velasco ba nakikipag-usap sa mga tao constituent nila? Hindi. And who can fight for and with us and unify 300 members of Congress. Sino lang ang nag-unify dyan? Dyan pa lang, ang linaw na eh. Sinasabi ni Pulong, na kaibigan ko kasi itong dalawang to, so I won't give my side. Pero ito ang akin. Ang kanya, may gentleman's agreement, pero may number si Cayetano. Kaya pag dumating ang panahon na mamimili tayo ng leader natin, anong ibig sabihin? Pag dumating ang panahon, ibig sabihin, tayo ang mamili ng leader natin. Diba? Ang linaw eh.